we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. 4 na bahay sa Barangay Sirang Lupa sa Batangas City nasunog. 3 musoleo sa Batangas City Catholic Cemetery nasunog. 7 nicho na damay rin. 14 anyos na binatilyo nalunod habang naliligo sa Taal Lake sa Barangay Halang, Lipa City. Mga nagpa-consolidate na jeepney driver at operator sa Calabarzon nasa 95% na ayon sa LTFRB 4A. Kotse nasira ng mabagsakan ng natumbang puno ng akasya sa Batangas City. Insidente sa pool sa CCTV. At mga kas ng asawa ko, abot kamay na pangarap. Running Man Philippines at Pepito Manaloto nagpakilig sa fans sa Lipa City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nasunog ang 4 na bahay sa Barangay Sirang Lupa sa Batangas City. Ang sanhi nito patuloy pang inaalam ng Batangas City BFP. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, batay sa report ng BFP, abot sa 180,000 pesos yung naitalang danyos dito sa sunog sa Barangay Sirang Lupa sa Batangas City. Pila-pila ang mga truck ng bumbero ng respondihan ng sunog na sumiklab sa Barangay Sirang Lupa, Batangas City, pasado alas 9 kanina. Walang patid ang pagbomba ng tubig sa umuusok pang mga gamit na natusta dahil sa sunog. Kakala po kami ng mga informasyon. Nagsimula daw po ang sunog sa bahay ni Robel de Torres hanggang sumabot sa 4 na bahay. Tumangging magpa-interview ang may-ari ng bahay kung saan sinasabing nagmula ang apoy. Isa si Tatay Emeterio sa nasunugan. Wala akong kahit masakit, masama ang ikangan sa loob ko walang magagawa at sunog yan. Di ang mahalaga ako'y ligtas. 2 bahay ang partially damaged at 2 ang totally damaged. Iniimbestigahan pa ang sanhi at pinagbulan ng sunog na umabot sa first alarm. Walang nasaktan sa insidente. Lalo na sa ating mga bahay, dapat po ay hindi natin iniiwanan na yung ating mga niluluto, especially na lagi natin isasarado yung mga LPG tanks. And then secondly is yung ating pong mga electrical wirings. So wag din po nating iiwanan itong nakasaksak dahil po may tendency na sa init po ng panahon, pwede rin po na uminit din po yung mga extension cords. 180,000 pesos ang estimated damage sa sunog. Bumagsak naman ang bubong ng musoleyong ito sa Batangas City Catholic Cemetery dahil sa sunog. 2 katabi pa nitong musoleyo ang nadamay. 7 nicho ang apektado sa sunog. Mabilis daw na agapan ng sunog at hindi na lumaki pa. Delikadong andila yan eh. Pag hindi naman laging nakabukas naman yun, hindi naman na pinapadak yung mga, ano lang ito na yung mga kisame. Patong-patong pa yung mga. Inaalam pa ang tunay na dahilan ng sunog. Ace, balik dito sa Barangay Sirang Lupa. Wala pang alas 10 ng umaga kanina nang magdeklara ng fire out. Samantala yung mga biktima o yung mga nasunugan kaninang umaga ay pansamantalang nanunuluyan sa kani-kanilang mga kaanak. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Nalunod ang 14 anyos na binatilyo sa Taal Lake na sakop ng Barangay Halang, Lipa City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ang dapat sana'y masayang pamamasyal ng 5 magkakaibigan sa Sitio Latag sa Barangay Halang, Lipa City nauwi sa trahedya matapos umanong madulas sa bato at mahulog sa lawa ang 14 anyos na binatilyo. Ayon sa pulisya, napunta raw sa malalim na bahagi ng lawa ang mga biktima na hindi marunong lumangoy. Unang-una ma'am, ang dahilan nga is yung mga bata, actually mga minor to, is medyo hindi pa sila ganun kasanay lumangoy. Pangalawa, yun nga, yung
lake natin, which is may part talaga dyan na biglang lalalim. So yung mga bata, ma'am, is nalunod. Ang mga anak ni Mang Lito na residente rin sa lugar, sumagip sa mga batang nalulunod. Naisalba ang isa sa mga ito, ngunit bigong mailigtas ang isa pa na napunta raw sa malalim na bahagi ng lawa. Pinatakbo ko yung dalawa kong anak para i-rescue yung nalulunod. Ang problema lang, noong dumating na yung anak ko, talagang nasa ilalim na yung mga nalulunod. Kaya hinanap hanggang sa matagpuan yung isa. Itong isa naman ay talagang napakatagal bago makita. Mga 20 minutes siguro yung isang nahuling bago na tagpuan sa ilalim. Agad na dinala sa ospital ang isa sa mga biktima habang naiuwi na ang mga labi ng nalunod na binatilyo sa kanilang tahanan sa Cuenca, Batangas. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima hinggil sa pangyayari. Ayon sa pamunuan ng Barangay Halang, ito ang kauna-unahang insidente ng pagkalunod ngayong taon. Kaya mahigpit ang kanilang isinasagawang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kaparehong insidente. Pinaalalahan namin yung mga naliligo na huwag na pupunta rin sa malalim, di sa tabi ng dagat at malalim. Lilimitan po namin ang punta namin dito dahil may pangyayari nga pong gano'n na ayaw na po namin maulit pa muli. Kung maaari ay magkuha kami ng megaphone para malaman nila na yung kanilang nilulusong tubig ay malalim na. At kung hindi sila marunong maglangoy, hindi sila allowed na pumunta sila doon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling itinaas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw. Nasa yellow alert ang Luzon mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dahil pa rin ito sa force outage ng ilang power plants sa bansa. Dahilan para numipis ang supply ng kuryente lalo na sa peak hours. Kaya payo pa rin sa mga concessionaires na maging responsable sa paggamit ng kuryente. Isang araw bago ang deadline, nasa 75% na ang mga nagpa-consolidate na jeepney driver at operator sa Calabarzon ayon sa LTFRB-4A. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, bukas na ang huling araw ng jeepney consolidation at patuloy pa rin ang panghihikayat ng LTFRB-4A sa ilan pang mga jeepney operators na magpa-consolidate na rin. Mahigit 15 taong traditional jeepney driver ang 54 anyos na si Mang Jaime. Sa pagmamaneho daw ng traditional jeep niya na pagtapos ang kanyang 2 anak sa kolehiyo at may pinaaral pa siyang 2 anak ngayon na nasa high school at elementarya. Nahikayat siyang magmaneho ng modernized jeep na rutang mataas na Cahoy, Lipa City para maipagpatuloy ang kita at pantusto sa araw-araw nilang gastusin. Humina ang sa jeep at isa pa, relax ang katawan mo din . Nung dumating ito, humina na ang jeep. Makati ka naman ng aircon, mas magaling din dahil fix na ang aming kita sa isang araw, nadadagdagan pa. May incentive kami. Halimbawa, naka 5-6 kami, di may 600 kami paghahatian, pabili na namin ng bigas. Isang araw bago ang huling araw ng jeepney consolidation bukas, April 30, naitala ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB-4A ang 95% na consolidated traditional jeep sa Calabarzon o mga miyembro na ng mga kooperatiba at korporasyon. Ayon sa LTFRB, bukod sa mas madaling transaksyon ng gobyerno sa mga tsoper, matitiyak na ring may masasakyan ng mga pasahero anumang oras dahil sa scheduled trips na ilalaan para sa mga modernized jeep. I-ensure nito ang patuloy na supply ng mga sasakyan sa karsada kahit gabi na. Since ang ruta mo ay ganito, hindi mo pwedeng iwanan yan. Hindi ka po pwedeng mag-cutting trip. Hindi ko mo meron ka ng pang boundary, uuwi ka na. Ngunit kahit consolidated na raw ang minamanehong traditional jeepney Wilfredo, hindi pa rin siya pumapabor sa jeepney consolidation at napipintong jeepney phase out. Ay malaki. Kasi ang aming jeep na ay amin lahat ang kita. Kumbaga, sa modernized naman, arawan lang yun. Minimum lang ang kita noon. Paglilinaw naman ng LTFRB-4A. Kung may kooperatiba kasi kayo, mapag-uusapan nyo, ano bang gusto nyo? Ibigay sa inyo yung sweldo ng araw-araw?
o buwanan ba o 15 at saka ng katapusan. Depende na yon doon sa inyong samahan, sa inyong kooperatiba kung paano magiging agreement nyo. Patuloy ang panghihikayat ng LTFRB 4A sa ilan pang mga jeepney drivers at operators na magpa-consolidate na ng kanilang mga traditional jeep. Hindi tayo ilalagay ng gobyerno sa alanganing sitwasyon. Ang programang ito ay hindi lamang consolidation, hindi lamang modernization. Nakaantabay naman ang enforcement team ng ahensya hanggang bukas para sa may magsasagawa ng tigil pasada. Ace, paglilinaw ng LTFRB, hindi naman kaagad magkakaroon ng jeepney phase-out. Kailangan lamang nilang mag-consolidate para mas madali ang komunikasyon ng ahensya sa mga transport group. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Ipinatutupad sa mga public school ang asynchronous classes o distance learning dahil sa inaasahang mainit na panahon at tigil pasada ng ilang transport groups. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Walang in-person classes ngayong araw sa mga pampublikong paaralan. Batayan sa ibinabang abiso ng DepEd dahil sa mataas na heat index at tigil pasada ng ilang transport groups. Sa forecast ng Pag-asa, 43 degrees Celsius ang heat index sa Ambulong, Tanawan City, Batangas. Ang heat index ang damang init sa katawan ng tao. May mga bumibiyahe ring mga jeep sa mga pangunahing kalsada sa Batangas City. Asynchronous o distance learning ay pinatutupad ayon sa kagawaran. Hindi required na pumasok ang mga teaching and non-teaching personnel sa paaralan. Considering po na hindi po naman announce nung Friday na magkakaroon po tayo ng asynchronous po ngayon for 2 days, kaya naiwan po yung kanilang mga gamit doon, yung mga materials na gagamitin. Pero tuloy ang sports event at iba pang aktibidad na nakaschedule na ngayong araw. Basta't nasisigurong ligtas ang mga kalahok. Ngayong araw hanggang bukas epektibo ang kautosang yan ng kagawaran. Majority po ng ating mga eskwela sa public schools ngayon ay modular. Yun po ay automatic na anytime na mag-cancel o mag-suspend ng face-to-face classes, automatic po tayo na modular. Ipinauubaya na ng DepEd sa mga pribadong paaralan ang pagpapasya kung susundin din nila ang kaparehong kautusan. Sa Batangas City, ipinaiiral na ang shortened period at adjusted class hours sa mga eskwelahan, kung saan mas maagang pumapasok ang mga estudyante at mas maaga ring nagsisiuwian. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Pumalo na sa 132 ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon. Base yan sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOH mula January hanggang April 20, 2024. Nangunguna sa may pinakamaraming kaso ang probinsya ng Cavite na may 32 kaso. Pumapangalawa ang Laguna na may 30 kaso. 27 kaso naman sa probinsya ng Rizal. Ika-4 ang lalawigan ng Batangas na may 22 kaso. Base sa tala, nasa 354 na ang laboratory-confirmed at clinical case count sa Calabarzon. Paalala ng Health Authority, ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Nagpakilig sa fans sa Lipa City ang cast ng Asawa ng Asawa Ko, Abot Kamay na Pangarap, Running Man Philippines at Pipito Manaloto. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Hiyawan, halakhakan, kilig at saya. Iyan ang nangibabaw sa Kapuso Mall Show nitong Sabado sa Lipa City, Batangas. Kasama ang ilang Kapuso stars mula sa iba't ibang entertainment shows. Hatid nila ang best time ever na saya sa mga Kapusong Batanggenyo. Hindi nila alintana ang init ng panahon, makita lamang ang mga iniidolo. Sobrang nakakatuwa po. Tapos nakaka-excite po. First time po kasi namin makakakita po ng artista. Yung Running Man Philippines, makikita ko po. First time ko lang po sila makikita. Best time ever. Namili lang ako sa supermarket. Ay, merong ganyan. Ang mga fans, game na nakisaya sa mga palaro na pinangunahan ni Kapuso host May Bautista at Mosang na gumaganap bilang si Ate Baby sa longest-running family sitcom na Pepito Manaloto. Kasama niya rin ang kanyang alaga sa sitcom na si Chito o si Jake Vargas na hinarana ang mga Batanggenyo kasama ang kanyang on-screen partner na si Sofia Senyoron. Napakainit ng pagtanggap nila sa amin. Maraming po salamat sa inyo. Kasing init ng panahon. Maraming salamat po. Yung sinaing na tulingan.
Yung Lomi daw. Lomi. Nakipagkulitan at kantahan din ang runners ng Running Man Philippines Season 2 na sina Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Angel Garjan at Kokoy De Santos na may gusto raw silang balikan sa Batangas. Luming Batangas at ang barik. Ay, kahit ano. Ganun na. Gotong Batangas. Lomi. Bulalo. Saya at kilig naman ang hatid ng abot kamay na pangarap stars na sina Kazel Canucci at kapuso hati Rahil Birria na nagpatili sa mga kababaihan. Sobrang saya-saya ko kasi nakaka-experience ako ng ganito kasi di ko pa napapanood to. Sobrang happy ko ngayon kasi nakita ko yung mga ina-idol ko, yun lang. Mas lalo bang nag-init ang gabi ng mga Batanggenyo nang haranahin sila ni na Bruce Roland na may matching Take Your Shirt Off. At River Cruz na all-out ang performance. Sobrang kilig, ma'am! Sobrang hindi ko na manon. Parang nasa langit ka. Best ever. Grabe, sobrang saya. Tsaka nag-enjoy talaga sila, di ba? Kaya nag-enjoy din kami. Si Bruce nga, muntik na mag-topless kanina. Okay. Grabe yung energy ng mga tao. Naramdaman talaga namin. And sana maulit to. Nakisaya rin sa Kapuso Mall Show ang tropa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na sina Ace Medrano, Paul Hernandez at ang inyong lingkod. Hindi ako magpapatalo sa ligalig. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isang kotse ang nasira na mabagsakan ng natumbang puno ng akasya sa Batangas City. Ang pagtumba ng puno sa pool sa CCTV. Nakatutok si Paul Hernandez. Hindi naman umuulan at walang malakas na hangin nang biglang bumagsak ang malaking puno ng akasya at natabunan ng sanga at dahon ng kotseng yan sa parking area ng Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan. Mag-aalauna ng madaling araw nitong linggo. Naka-duty noon si Marlon at nagulat na lang siya sa nangyari. Bila na lang dumagas at may lumagapak. Eh di syempre, inaanap ko po kung nasaan. Dahil sobrang lakas na ngayon, parang may pumutok din. Nawasak maging pader malapit sa kinatitirikan ng natumbang puno. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Ang kotse, pagmamay-ari raw ng isang pulis na hindi na rin daw inireport pa sa Batangas City Police Station. Sinisika pa siyang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ayon naman sa pulisya, dahil na rin sa katandaan ng puno ng akasya kaya ito bumagsak. Siyempre po late 1950s, 60s po ay parang kasabay na po ding itinayo yon yung ating simbahan. Meron din pong tumubo na rin puno. So sa katagalan na po talaga kasi kita naman po natin very weak na siya. Unti-unti na rin inaalis ng mga otoridad sa lugar ang natumbang puno. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patindi pa ng patindi ang nararamdamang init ng panahon sa iba't ibang lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Base sa forecast ng Pag-asa, ilan sa mga lugar sa rehiyon ang nasa danger level na heat index ngayong araw. Pinakamataas sa Coron at Aborlan sa Palawan, maging sa San Jose Occidental, Mindoro, na nasa 44 degrees Celsius na heat index. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Ampulong sa Tanawan City, Batangas at sa Puerto Princesa City sa Palawan. Nasa 42 degrees Celsius sa Sangli Point sa Cavite. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko sa masamang epekto sa kalusugan ng matagal na pagbabad sa matinding init. Posible kasi itong magdulot ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Payo pa ng otoridad na uminom ng maraming tubig, pati na ang pagsusuot ng mga preskong damit. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, April 30, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City at Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng mga tapping pole at string of conductors, kalin sabay ang row clearing ng mga linya.
Ilang tsuper at operator ang nagtigil pasada ngayong araw para tutulan ang deadline ng franchise consolidation na nakatakda bukas. Ayon sa grupong Starter Piston, umabot sa 70% ang pagkaparalisa ng mga ruta ng jeep na dumaraan sa National Highway sa Banlic, Cabuyao City, Laguna dahil sa tigil pasada. Magpapatuloy daw ito hanggang May 1. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Bukas, April 30, ang deadline ng jeepney consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Lumer Bernabe, ang Regional Director ng LTFRB 4A. Magandang hapon, Sir Lumer. Magandang hapon po at magandang hapon din sa mga tagapakanood at tagapakinig ng inyong programa. Sir, ano po ang mangyayari sa mga jeepney driver at operator na lalabag sa April 30 consolidation deadline? Tulad po ng nasabi ng ating pamunuan sa Department of Transportation at LTFRB, ang lahat po ng mga driver at operator that failed to consolidate on the deadline of April 30, sila po ay matatanggalan na ng individual franchises. Ang lahat po ng mga nag-consolidate ay mabibigyan ng tinatawag nating provisional authority sa loob ng isang taon. Okay sir, paano po ba malalaman kung consolidated o hindi ang isang jeep? May palatandaan po ba rito? Unang-una po, kung sila po ay miyembro na isang kooperatiba, ang bibigyan po namin prangkisa ay ang kooperatiba na kung saan sila ay kaanib. Napagkasundan din po namin na magkakaroon po ng mga sticker na ibibigay sa mga unit na nakakonsolidate. Sir, paano yung mga hindi member ng kooperatiba po? Unang-una po, hindi po sila tumalima doon sa direktiba ng ating ibinigay na kung saan dapat sila ay magmiyembro ng kooperatiba at ang kooperatiba naman ay magre-register o magko-consolidate ng kanilang consolidation dito sa aming opisina. Sir, karaniwang sinasabi ng mga tsuper, wala raw silang pambili ng modernized jeep. Ano po ba ang solusyon dito ng gobyerno? Yun nga po, kaya po pinagbubuo ng isang konsolidasyong kooperatiba ang mga driver at ang operator sapagkat sa mga kooperatiba pong ito, magpapautang po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP na may kaakibat na equity in the amount of 260,000 up to 300,000 pesos sa bawat unit po na kanilang kukunin mula sa mga supplier o provider. Kaya po hindi po individual driver at operator ang uutang sa gobyerno, kundi po ang kooperatiba. Okay sir, panghuli na po ang mensahe po ninyo sa mga jeepney operator, driver at riding public. Ang mga benepisyo pong ibinibigay ng ating gobyerno sa mga nag-consolidate na kooperatiba, tulad po ng pagkakaroon ng fleet management program, pagkakaroon po ng SSS, magkakaroon din po sila ng mga medical aid program. Meron po din tayong tinatawag na service contracting program na kung saan ang gobyerno ay may katapat na ayudang ibinibigay sa lahat ng kooperatiba upang matulungan sila sa pagbabayad ng kanilang installment. At meron din po tayong tinatawag na fuel subsidy program. Binibigay din po ito ng gobyerno natin sa mga kooperatiba upang makabawas sa mga gastusin sa kanilang mga fuel. Ito po ang mga benepisyong kanilang hindi makukuha kung sila ay hindi sasama sa consolidation. Yun po ang aking mga panawagan sa mga driver at operator na hanggang ngayon ay nag-aagam-agam pa rin na sumali sa programang ito ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ginoong Lumer Bernabe, ang Regional Director ng LTFRB 4A. Maraming salamat din po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nahulihan ng mahigit 3.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang 27 anyos na high-value individual sa Balayan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Natiklo sa kanyang sariling bahay ang 27 anyos na lalaking itinuturing na high-value individual ng Balayan Police mula Barangay Santol, Balayan, Batangas pasado 1:00 ng hapon nitong Sabado sa isinagawang buy-bust operation. Nakumpiska sa suspect ang 14 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu na may timbang na humigit kumulang 500 gramo. Initially po, hindi naman po ganun kalaki ang tinatransact namin sa kanya. Yun lang po, at that time, yung sa bahay niya, nandun po yung drugs po na nasa labas din po. Kita po ng arresting officer. Kaya after nung buy-bust, nakakita na po yung volume po ng drugs na in possession po ng suspect po. Sa isang nakabukas na vault, umano nakita ng poster buyer ang bulto ng illegal na droga. Nakumpiska din mula sa suspect ang isang timbangan, isang cellphone at ang buy-bust money. Kasama din po namin kasi yung DEO po. So kita po nila yung evidence po na nasa altag-tag saka yung sa recovered po namin. Magkaiba po siya magkaiba po siya ng kulay yung siya po na nasa in possession na takuhan na recover namin at saka na-recover din po sa altag-tag. Ayon sa pulisya, nagkakahalaga ng mahigit 3.8 million pesos ang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Bagamat may kalakihan, nilinaw ng otoridad na wala itong koneksyon sa nasabat sa Alitagtag, Batangas noong April 15 na 1.4 tons ng shabu. Humingi po kami ng tulong at cooperation po ng mga sa community po. Na kung may mga model po sila ng mga personalities po na nakikita po lang involved sa illegal drugs, ay pagbigay alam po sa amin upang ma-check din po namin at hindi na po kumalat pa. Ngayong araw, isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa kabila ng matinding init, may ilang lugar pa rin sa bansa na posibleng ulanin. Bukod sa easterlies, nakakaapekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, lalo sa Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Calabarzon pero maging alerto pa rin sa posibleng biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Posible ring magkaroon ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, April 30, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Juan, Batangas. Magsisimula yan alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At sa ilang barangay din sa Agoncillo, Batangas, na magsisimula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste at stringing of conductors. Nagpasample si GMA music artist Liana Castillo ng kanyang debut single na Baby Girl. Narito ang report ni Hazel Alviar. Not Your Ordinary Girl. Yan ang ipinamalas ng 17-year-old GMA music artist na si Liana Castillo sa kanyang first ever debut single na Baby Girl. At the age of 3, nakakitaan na siya ng talento at galing sa pagkanta. 10 taong gulang siya nang unang sumabak sa singing contest. Big break niya ang pagsali sa The Clash Season 5 ng GMA. Dito po sa The Clash, natutunan ko po na ang kalaban ko po talaga ay sarili ko. Kung hayaan ko pong kainin po ako ng kaba or ng stress, talagang hindi po magiging maganda ang kalabasan. Kaya po talagang sarili po yung puhunan niyo po. Kailangan alagaan ang sarili. Masaya namang ibinahagi ni Liana ang kwento sa likod ng kanyang first ever debut single na Baby Girl. Nais ni Liana na maging inspirasyon ng self-love at empowerment lalo na sa kabataan. Bukod dito, nakatuon si Liana sa kanyang paglago bilang aspiring artist. Bukas naman si Liana sa opportunities that will come over her way. For now, nakafocus po ako sa aking single. Ito pong Baby Girl. Pero kung may dadating po in the future, why not po? Ngayong summer, nais niyang makapunta at makapamasyal sa kanyang probinsya sa Samar. Nag-iwan naman si Liana ng mensahe sa mga aspiring artist. Huwag mahiyang matuto, go lang, push lang. Kahit sa tingin mo parang hindi mo kakayanin, parang too late na. It's never too late po actually. Kaya niyo po yan. And kung gustong-gusto niyo po, di ba may paraan naman. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, tara na't makisaya sa pagbubukas ng Kalakatsara Festival 2024 sa Calacaas City, Batangas. Sa darating na May 2, ganap na alas 8 ng umaga. Makikisaya sa aktibidad ang ilang kapuso artists na sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Jeremiah Tiangco at Hannah Priscillas. Sugod na sa Calacaas City Gymnasium sa darating na Huwebes, alas 8 ng umaga. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.